Magsusulat ako ng isang pahayag. Pahayag ng pahintulot sa pagsisiyasat at otorisasyon para sa HOTAI Insurance. Bibili ako ng insurance mula sa HOTAI Insurance. Kapag ako ay aksidenteng nasugatan o malubhang nagkasakit, maaari akong makatanggap ng bayad sa insurance. Ang bayad sa insurance ay pera na ibinibigay ng HOTAI Insurance sa akin o sa aking pamilya. Ang HOTAI Insurance ay pupunta sa maraming lugar upang siya sa atin ang aking impormasyon bago magdesisyon kung magkano ang ibibigay na bayad. Halimbawa, ospital, istasyon ng pulis at istasyon ng bombero. Kailangan ko munang isulat ang pahayag ng pahintulot sa pagsisiyasat at otorisasyon upang payagan ang mga lugar na ito na ibigay ang aking impormasyon sa HOTAI Insurance. Mga kailangang isulat sa pahayag. May 9 na uri ng impormasyon na kailangang isulat. Una, ang aking pirma at selyo. Pangalawa, ang GI number ko. Pangatlo, ang address ng tirahan ko. Pang-apat, ang numero ng telepono sa tirahan ko. Pang-5, ang aking cellphone number. Pang-6, ang petsa ngayon, taon, buwan, at araw ayon sa kalendaryo ng Taiwan. Munting paalala. Maaaring gumamit ang HOTAI Insurance ng kopya ng pahayag upang siya sa atin ang aking impormasyon sa maraming lugar. Pampito, sino ang sumulat ng pahayag na ito? May 3 boxes sa ibaba, pumili ng isa at lagyan ng check. 1. Ako mismo. 2. Tagapagmana. Ang tagapagmana ay ang taong makakatanggap ng bayad sa insurance kung ako ay pumanaw. 3. Ako at isa sa mga sumusunod na tao ang magsusulat nito. Sila ay legal na tagapangalaga, katulong sa pagpapasya. Ang legal na tagapangalaga, kung ako ay wala pang 18 taong gulang, sila ang maaaring magdesisyon para sa akin at protektahan ako. Halimbawa, ang aking mga magulang. Ang tagapangalaga ay ang taong gumagawa ng desisyon para sa akin. Ang katulong sa pagpapasya ay ang taong tumutulong sa akin sa paggawa ng desisyon. Pang-8, ang legal na tagapangalaga o katulong sa pagpapasya ay kailangang gawin ang mga sumusunod. 1. Pumirma at maglagay ng selyo. 2. Isulat ang kanilang IE number. 3. Magbigay ng kopya ng kanilang DI. 4. Patunayan sa HOTAI Insurance na kilala ko sila. Halimbawa, ang aking tagapangalaga ay ang aking ate at kami ay nakatira sa iisang bahay. Maaaring ipakita ang kopya ng household registration sa HOTAI Insurance. Pang-9, anong uri ng bayad sa insurance ang kukunin ko? May 2 boxes sa ibaba, pumili ng isa at lagyan ng check. 1. Bayad para sa aksidente. Kapag aksidenteng nasugatan o namatay, ito ang uri ng bayad sa insurance. 2. Bayad para sa health insurance. Kapag malubhang nagkasakit, ito ang uri ng bayad sa insurance. Munting paalala, kung hindi ko alam kung anong uri ng bayad ang kukunin, maaari akong magtanong sa HOTAI Insurance. Makaasa ako. Kung kailangan pa ng ibang dokumento, sasabihin ito ng HOTAI Insurance, makaasa ako. Ang HOTAI Insurance ay maingat sa paggamit ng aking impormasyon, makaasa ako. Wakas ng pahayag ng pahintulot sa pagsisiyasat at otorisasyon para sa HOTAI Insurance. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Lahat ng karapatan ay nakalaan. Kung nais gamitin ang bahagi o kabuuan ng dokumentong ito, kailangang humingi ng pahintulot mula sa HOTAI Insurance. Magsusulat ako ng isang kasulatan ng pahintulot. Kasulatan ng pahintulot para sa pagkolekta, pagproseso, o paggamit ng espesyal na personal na impormasyon ng HOTAI Insurance. Kapag ako ay nagpakonsulta sa doktor, na ospital, o sumailalim sa pagsusuri, isinusulat ng doktor ang lahat ng detalye tungkol sa akin. Halimbawa, 1. Ang dahilan kung bakit ako nagkasakit at na-ospital. 2. May hindi magandang tumubo sa aking katawan. 3. Kapag ako ay hindi komportable, anong paraan ang ginamit ng doktor para gamutin ako? Ang mga ito ay tinatawag na espesyal na impormasyon, hindi ito maaaring gamitin ng iba kapag walang aking pahintulot.
Kung nais kong payagan ang HOTAE Insurance na gamitin ang aking espesyal na impormasyon, kailangan kong isulat ang kasulatan ng pahintulot para sa pagkolekta, pagproseso, o paggamit ng espesyal na personal na impormasyon. Ang kasulatan ng pahintulot ay nagsasabi sa akin ng mga bagay na dapat kong malaman. Para sa aking proteksyon, maraming patakaran ang itinakda ng gobyerno at sinusunod ito ng HOTAE Insurance, makaasa ako. Sa mga sumusunod na sitwasyon, gagamitin ang aking espesyal na impormasyon. Halimbawa, 1. Kapag bibili ako ng insurance. 2. Kapag aksidenteng nasugatan o namatay ako at nais kong kunin ang bayad sa insurance. Ang bayad sa insurance ay pera na ibinibigay ng HOTAE Insurance sa akin o sa aking pamilya. 3. Kapag nasira ang aking sasakyan dahil sa banggaan, nais kong kunin ang bayad sa insurance. 4. Kapag natapos na ang aking insurance, nais kong ipagpatuloy ito. Ang pag-renew ay ang patuloy na pagbabayad sa HOTAE Insurance upang patuloy nila akong alagaan. Munting paalala, may iba pang mga sitwasyon kung saan gagamitin ang aking espesyal na impormasyon at sasabihin ito sa akin ng HOTAE Insurance. Kung hindi ako magsusulat ng kasulatan ng pahintulot, hindi ko magagawa ang mga sumusunod na bagay. 1. Hindi makakabili ng insurance. 2. Hindi makakatanggap ng bayad mula sa insurance. 3. Kapag nag-expire ang insurance, hindi ito maaaring renew. Munting paalala, makakakuha ba ako ng bayad mula sa insurance? Magkano ang makukuha ko? Kailangan munang itanong sa HOTAE Insurance. Naiintindihan ko na ang lahat na nilalaman ng kasulatan ng pahintulot at napagpasyahan kong ito ay isulat. Mga kailangang isulat sa kasulatan ng pahintulot. May 3 uri ng impormasyon. 1. Aking pirma. 2. Petsa ngayon, taon, buwan, at araw ayon sa kalendaryo ng Taiwan. 3. Pirma ng legal na tagapangalaga. Legal na tagapangalaga, kung ako ay wala pang 18 taong gulang, sila ang maaaring magdesisyon para sa akin at protektahan ako. Halimbawa, ang aking mga magulang. Munting paalala, kung ako ay 18 taong gulang na, hindi na kailangan ang pirma ng legal na tagapangalaga. Munting paalala, kung ako ay may tagapangalaga o katulong sa pagpapasya, kailangan din nilang pumirma. Ang tagapangalaga ay ang taong gumagawa ng desisyon para sa akin. Ang katulong sa pagpapasya ay ang taong tumutulong sa akin sa paggawa ng desisyon. Wakas ng kasulatan ng pahintulot para sa pagkolekta, pagproseso, o paggamit ng espesyal na personal na impormasyon ng HOTAE Insurance. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Lahat ng karapatan ay nakalaan. Kung nais gamitin ang bahagi o kabuuan ng dokumentong ito, kailangang humingi ng pahintulot mula sa HOTAE Insurance. Pagprotekta sa aking impormasyon. Pabatid ng HOTAE Insurance ukol sa pagsunod sa batas sa proteksyon ng personal na impormasyon. Sa mga sitwasyong ito, gagamitin ng HOTAE Insurance ang aking impormasyon. Halimbawa, pagbili ng insurance, pagkuha ng bayad sa insurance, o pag-renew ng insurance kapag ito ay nag-expire. Ang pag-renew ay ang patuloy na pagbabayad sa HOTAE Insurance upang patuloy nila akong alagaan. Upang maprotektahan ako, ipapakita muna ng HOTAE Insurance ang dokumentong ito na tinatawag na pabatid ukol sa pagsunod sa batas sa proteksyon ng personal na impormasyon. Saan ko makikita ang dokumentong ito? May 2 paraan. 1. Ipapakita ito sa akin ng HOTAE Insurance. 2. Maaari ko itong tingnan sa online. www.hdotans.com.tw/abyet/d/cra/4. Maaari ring i-scan ang EETH code sa ibaba gamit ang cellphone. Mga nilalaman ng dokumentong ito. May 5 pangunahin. Una, marami sa aking impormasyon ang maaaring gamitin tulad ng aking pangalan, aking kaarawan, aking GII number, address ng aking tirahan, aking trabaho, aking paaralan, dahilan ng aking pagkakasakit, mga gamot na inireseta ng doktor sa akin.
Pangalawa, mga paraan kung paano nakukuha ng HOTAI Insurance ang aking impormasyon. Halimbawa, isa, ako mismo ang nagsabi sa HOTAI Insurance. Dalawa, tinanong ng HOTAI Insurance ang aking legal na tagapangalaga o katulong sa pagpapasya. Ang legal na tagapangalaga, kung ako ay wala pang 18 taong gulang, sila ang maaaring magdesisyon para sa akin at protektahan ako. Halimbawa, ang aking mga magulang. Ang tagapangalaga ay ang taong gumagawa ng desisyon para sa akin. Ang katulong sa pagpapasya ay ang taong tumutulong sa akin sa paggawa ng desisyon. Tatlo, tinanong ng HOTAI Insurance ang ospital, istasyon ng pulis at istasyon bombero. Pangatlo, upang maproseso ang aking insurance, maaaring gamitin ng HOTAI Insurance ang aking impormasyon kasama ng ibang ahensya. Halimbawa, National Health Insurance Administration at Insurance Association. Ang National Health Insurance Administration ay ang ahensyang namamahala sa health insurance card at bayarin. Ang Insurance Association ay ang organisasyong nangangasiwa sa mga kumpanya ng insurance. Pang-apat, dahil ginagamit ng HOTAI Insurance ang aking impormasyon, maaari kong hilingin sa kanila ang tatlong bagay na ito. Isa, ipakita sa akin ang nakalap nilang impormasyon o bigyan ako ng kopya nito. Dalawa, kung may maling impormasyon, maaari kong itama ito at hilingin sa HOTAI Insurance na agad itong baguhin. Tatlo, kung nais kong ipabura ang aking impormasyon, susuriin muna ng HOTAI Insurance ang mga alituntunin ng gobyerno bago sabihin kung maaari itong burahin. Panglima, may dalawang paraan upang ipaalam sa HOTAI Insurance ang mga nabanggit sa itaas, maaari akong pumili ng isa. Isa, tumawag sa telepono 0800-880550 o 0800-77568. Dalawa, magpadala ng mensahe sa opisyal na website ng HOTAI Insurance. www.hdotaians.com.tw/CENTIACT. Maaari ring i-scan ang EETH code sa ibaba gamit ang cellphone. Kung hindi ko papayagan ang HOTAI Insurance na gamitin ang aking impormasyon, hindi ako makakabili ng insurance at hindi rin nila ako matutulungang iproseso ito. Nabasa ko na ang dokumentong ito at pumapayag akong gamitin ng HOTAI Insurance ang aking impormasyon. Kung may karagdagang tanong, maaari akong magtanong sa kanila. Wakas ng pabatid ng HOTAI Insurance ukol sa pagsunod sa batas sa proteksyon ng personal na impormasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Lahat ng karapatan ay nakalaan. Kung nais gamitin ang bahagi o kabuuan ng dokumentong ito, kailangang humingi ng pahintulot mula sa HOTAI Insurance.